What's up? Hindi umulan maghapon, no? Walang ulan ngayon, no? Mukhang okay na ngayon, no? Noong nakaraan ba, nagkatubig? Talagang inaabot pa rin, no? O naiipon lang, barado. Barado lang eh. Nakaraan, pagpunta ko dun sa kanto, puno. Nakita ko si Kulot, hinuhukay ni Kulot eh. Kaya boboto ko talagang presidente ito si Kulot eh. Kuya, una na ako. Ayun mga kamukha, kamusta ang biyahe? Kamusta mga kamukha? Biyahe tayo ngayon, pasok tayong trabaho. Welcome nga pala sa buhay-buhay vlog ko. Ayan, pasok tayo, BGC San Mateo, BGC balikan, araw-araw. Gabi-gabi. Araw-araw, gabi-gabi. Kamusta kayo mga kamukha? Magkakaroon tayo ng ride coming soon. Wala pang date, daming gustong sumama sa ride. Ayun, gusto ko rin mag-setup ng ride, nakasama kayo lahat. Sana magtagpo-tagpo yung mga schedule natin. Pero as usual naman, every Saturday tayo titira. Ang problema, may shift pa ako ng Friday night. So Saturday morning, pauwi pa lang ako. Minsan talaga nangyayaring ride ko is Sunday. Ayan mga mukha, let's go. Pasok tayo ngayon ng work. Wala pa tayong gasolino. Papakarga muna tayo. Happy payday nga pala sa mga laborer. 15 nga pala ngayon. Napakahaba na naman ng pila sa mga ATM. Kanina naubos yung oras ko kakapila sa ATM eh. Tapos nung ako na, wala nang laman. Nawawa. Ayun, imbis na nakatulog pa sana ako. Okay lang, let's go. Buhay-buhay nga eh, diba? Ibig sabihin ng vlog ko na buhay-buhay is nangyayari talaga yan. Yung mga normal ba, yung mga normal na senaryo sa buhay. Katulad nun, pumila kang matagal sa ATM. Nung ikaw na wala nang laman, baga buhay-buhay tawag ko doon. Normal na nangyayari sa buhay. Let's go. Welcome nga pala sa buhay-buhay vlog ko. Eto na naman tayo, pasok na naman tayo ng trabaho. Wala eh, eto buhay-buhay ko eh, di ba? Ang buhay-buhay lang naman ng bawat tao is paulit-ulit lang naman eh, di ba? Tapos sa segue lang, pag walang pasok ng trabaho, makakapag-gala-gala. Pero back to reality na naman after ng weekend. So balik na naman tayo sa buhay-buhay. Ibig sabihin ng buhay-buhay ko is yung araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Siguro nakaka-relate din kayo kasi ganito rin yung araw-araw nyong biyahe. O ganito rin yung araw-araw na senaryo ng buhay nyo. Uuwi kayo ng bahay, galing trabaho, matutulog, gigising, papasok na naman, di ba mga mukha? Paulit-ulit. Kaya paulit-ulit din tayo. Pero kasi lahat naman tayo dito sa mundo is paulit-ulit lang tayo, di ba? Paulit-ulit tayong papasok ng trabaho, paulit-ulit tayong, pero di ba, hindi tayo pwedeng mapagod, hindi tayo pwedeng magsawa kasi nabubuhay tayo para sa ngayon para magtrabaho pa, kasi wala, zero tayo pag di tayo nagtrabaho eh. Hindi naman tayo pinanganak na mayaman, di ba? Hindi tayo pinanganak na mayaman, kaya eto, buhay-buhay tayo. Let's go. Ayan mga kamukha, mukhang pag ganitong oras nagugusto ako kasi wala na masyadong sasakyan. So all goods. Paso ako kasi is mag alas 12 na, 11, 10 PM ganun.
wala na masyadong sasakyan dito. Pero pagdating mo ng C5, puro truck, kasi oras nila ngayon eh. Ayun naman yung inaabutan natin, labasan ng truck. Pero all goods lang naman, may lane nya naman sila doon. Nandun lang naman sila sa linya nila. Smooth pa din. Ayan, ampid na tayo mga kamukha. Dito nga may nasunugan, oh. Magwa 1 view na yung video ko na yun. Sayang, maiksi lang. Almost 20 seconds lang yung video. Tumawid lang talaga ako sa sunog. Daming nagre-react sa akin doon. Mainit daw, mainit. Siyempre mainit, kaya sinasabi kong mainit. Yung iba kasi pinipiloso po tayo eh. Sasabihin, siyempre apoy yan. Ikaw nga eh, pag mainit yung panahon, sinasabi mo mainit, di ba? Ganun lang din yun. By the way, ayun. Anyway, dito na tayo sa SM San Mateo. Ayun, pa-English tuloy tayo, no? Let's go. Ang mahalaga lang mga kamukha, kahit paulit-ulit yung nangyayari sa buhay natin, paulit-ulit tayong ganito, masaya tayo. Masaya tayo sa ginagawa natin at ini-enjoy natin yung bawat araw. Blessed tayo kasi nandito pa tayo. May buhay-buhay pa tayo. Blessed tayo kasi nakakakain pa tayo ng kahit at least 2 beses sa isang araw. Malaking pagpapasalamat na yon. Yayain ko nga si Tita Ruro magsimba. Nandito na tayo, stoplight, di tayo inabot. Medyo matagal to kasi kaka-stop lang. Oo. $200 unleaded. Oo. 2, 4. $55. Nagmura-mura, no? Ano yan? Pababa pa ngayon, pataas? Tumaas? Tumaas na yan. Thank you, kuya. Thanks. Let's go. Puno na naman si Barok. Handa na naman lumaban araw-araw. Papasalamat ako dito kay Barok. Never akong tinirik na ito. Bukod sa never akong tinirik sa biyahe na ito, nang tipid na ito sa gas. Yung 200 ko na yun, ilang araw ko yun. BGC ako ha. Almost ilang kilometer ba BGC? Nasa 50 yata o 40 plus. Kaya magkaroon man ako ng budget, magkaroon man ako ng pambili ng ibang motor, hindi ko to i-dispose. Siguro tatabi ko lang to, or kung magkaroon ako ng budget, bibili ako ng bagong motor na pang halinhinan ko dito. Pero hindi ko ibebenta tong motor ko. Ito pa lang kasi ang unang-unang motor ko na naipangalan sa akin, as in brand new sa akin nakapangalan. Kasi ang mga dati kong motor is puro second hand, puro deed of sale lang. So ang hirap-hirap na ngayon, dami na nang pinapatapad ng LTO kung ano-ano, yung mga katulad nung kailangan first owner ka, napaka-importante. So ito yun, ito yung unang motor na napangalan pa lang sa akin. Kaya medyo hindi natin i-dispose si Barok kahit anong mangyari. Ayan na, let's go. Dito na tayo sa may pa-conception. Di nagbabago andar nito, mamen. Batak sa ride to. Hindi baby takbuhan nito. Babad throttle nito sa pool. Sanay na yung makina nito. Alaga lang sa mga is na langis. Yamaha Blue Core. All goods naman. Basta fully synthetic, any brand. Wala tayong ano dyan sa brand. Basta yung kalidad ng langis is na ilalagay mo, like yung fully synthetic.
Let's go, Concepcion na tayo. Simbahan nga pala yung labas nito. Daily route. Araw-araw ang ruta to. One way kasi to eh. Looban. Labas nito barangay, ayan o. Ito sa kaliwa, barangay ito ng Concepcion 1. Idol, kakanan ka ba? On, let's go. Dito tayo, Concepcion, simbahan mga kamukha. Let's go, samahan nyo ako. Mga araw-araw na bumibiyahe na relate sa buhay natin. Mag-iingat tayo palagi. Mag-iingat tayo palagi. Oy, eto, dire-diretso lang to, one way. Kaya dito ako lagi dumadaan. Mabilis dito. Green mo 5, yon, sakto. Sakto mga kamukha. Magkakaroon tayo ng ride, kapit lang. Magkakaroon tayo ng leave, promise. Malapit na tayo ma-regular sa trabaho. Kailangan lang natin pumasok ng pumasok. Let's go. Si Idol oh. Wow, laki. Grabe naman si kuya, pinapasok agad yung ulo. Yay. Pabayan nga pala to. Ang tagos nito is Bayan Marikina. Shoutout sa mga taga Marikina, nakapadsyo. Let's go. Pasok tayong trabaho, sama muna kayo. Dito tayo sa the cleanest city of Metro Manila, Marikina City. Talaga naman, ako na nagsasabi, malinis ang mga paligid. Bawat barangay may taga-walis. Napakaswerte ng mga taga Marikina. Ayan o, tignan nyo yung mga gilid-gilid dyan. Mga tambak-tambak yan. Hindi katulad sa toot. Let's go. Sa totoo lang, nasa disiplina lang din ng mga community, ng mga naninirahan sa bawat lugar yan. Kaya ibig sabihin, disiplinado ang mga Marikenyo. Ang mga taga Marikina ay disiplinado pagdating sa mga basura nila. Ito, napakatagal na ng bowlingan na to. Bilyaran, bowlingan. Ano pa bang meron dyan? Bata pa ako. Nakikita ko na yan. Let's go. Ito na. Diretso muna. Diretso. Pedestrian. Ito na, Bayan Marikina, the capital of shoes. Yan o, Marikina Market. Pinakamagandang palengke sa lahat. Paano ba naman, may bubong lahat. Di ka mababasa kahit umulan. Maanggihan ka lang. At least. Tapos kasya pa yung kotse mo. Pwede kang mamalengking nakakotse, pwede kang mamalengking nakamotor. Hindi mo na kailangang bomba sa sasakyan mo. Kasi iba ganun ginagawa eh. Pero well, sumisikip lang kasi madaming ang tao. Hindi ka naman makausad agad-agad, madaming naglalakad eh. Dito na tayo, River Park. Tapos dito shortcut tayo. Diyan kasi sa diretso, maraming kanto, hangya, mga lalabas, may stop pa tayo dyan eh. Eh dito, rektahan tayo. Diba? Let's go, kamukha. Mga
kamukha ko dyan, gusto nyo ng sticker, beep beep lang kayo. May dala tayo palaging sticker. Let's go, let's go. Swak na swak lang sa akin talaga pang city ride tong Patio. Hindi sobrang bilis, hindi sobrang bagal, tamang-tama lang. Pang syudad, pero pinampo-probinsya rin. Hindi lang pang syudad, pang probinsya rin. Let's go. Gusto ko ride ng Abra. May mga taga-Abra ba dito? Kamusta naman po ang kondisyon ng kalsada sa Abra? May pinaplano po kasi ang puntahan sa Abra. Sino po ang taga-Abra? Comment down below po kung sino man yung may probinsyang taga-Abra. Kamusta naman po ang lugar sa Abra? Bigyan nyo naman po ako ng tips. Gusto ko mag-Abra ride eh. Pupuntahan ko yung sikat doon na falls, Kaparkan Falls ba yun? Subukan ko ang kakayanin ng Patio yung off-road doon. Sabi nila nilalakad daw nila yun, di na daw kaya ng motor. Pero susubukan natin kung kaya ni Barok, kung hanggang saan yung kayanin ni Barok. Malay mo kayanin ni Barok hanggang dun sa Kaparkan Falls, di ba? So hindi na tayo maglalakad. Wala namang inaatras ang putik to kahit malubog to. Di joke lang. Basta kung medyo may tigas-tigas ng onte, laban to. Dito na tayo, Riverbanks na tayo mga kamukha. Time check, alas 10:01. Go, yun. Wow, ako muna. Ay, nako. Grabe yung dighay ko. C5 na tayo mga kamukha. Maayos na yung C5. Asfaltado na mga kamukha. Daming sasakyan ah. Go! Isud na tayo. Isud na tayo mga kamukha. Patio pang movie. Shoutout sa'yo idol, ingat palagi. Wow. Oh, yun lang, nakapula. Palmahan natin, nakapula rin naman. Tayo sa masikip. Bam. Naglolo ko na ang ating signal light sa pakaliwa.
pero mas trip ko doon sa bandang kanan dumaan. Paglagpas ng stoplight, medyo bandang kanan tayo. Tayo magpapakulong dyan. Sara tayo ng visor. Nagkakaroon tayo ng ano eh, ng eyeliner. Nagkakaroon tayo ng eyeliner eh, pag di natin sinasara yung visor eh, nagiging emo tayo, nagiging rockista eh. Ang kapal ng ano eh, ng grass, ano bang tawag sa ganon, alikabok, tapos na oily yung mukha mo. Magkukulay itim. Pag may wipes ka tapos winipes mo yung banda sa may ilong mo, ay kita mo na nangingitim eh. Eto na, ahon tayo. Naku, barabab. Ay. Yeah. Bag, putik yan. Eto na. Ang lalaki ng truck talaga dito ng C5. Mag-iingat tayo palagi dito ha. Yaman mo yan. Pasig na tayo. Tara, unahan na natin. Tapos pagdating natin dito sa stoplight na to, bandang kanan ulit tayo titira dito. Ayoko magpakulong dun sa ano eh, sa sagad sa ano, sa inner left. Dito tayo sa right. Yan. Tapos may isa pa namang stoplight dyan eh. Pang stoplight dyan. Oh, ito na nga yun, stoplight dito isa. Naka green. Tara, tatagos. Go putik yan. Anong nangyari sa bus? Nagbaba pa yata, sir. Idol, ang laki ng nasa likod. Unahan na natin yan. Yan, dito lang lagi tira ko. Tapos pagpapasok na ako dun sa flyover, sa Pahon, magme-merge ako dun sa may bago ano. Yo. Ayan, nag-merge na tayo. Ahon tayo eh. Daming malalaking truck. 10-wheeler yan. 10-wheeler close band. Mabibigat. Let's go. Yung kinakain ko bumabalik. Sobrang daming ano, bounce. Feeling ko yung dinner ko kanina bumabalik pabalik dito sa lalamunan ko. Ganun yung pakiramdam pag kakakain mo lang sabay nagrat-rat ka dito sa C5. Otek yan.
Parang masusuka mo yung kinain mo eh. Pero mas malala yan dati. Ma-okay-okay na nga ngayon yung kalsada rito eh. Yay, bug. Lumuwang dito banda. Nice one. Oh, nangyari Pops. Pagka dyan, delicates dyan. Okay, pakalayaan na tayo. Kalayaan Makati. Let's go. Woohoo! Hindi maganda pakiramdam ko ngayon. Kanan tayo, kanan. Eto na, market na tayo mga kamukha. Sakto, green to pagkadating ko doon. 5 4 3 2 and a half 1 and a half. Wala talaga. BGC na nga pala tayo mga kamukha. Ayun, let's go. Nandito na tayo, time check 10:15. Meron pa tayong allotted time. So huwag na tayo magmadali. Once na nakatapak na tayo sa BGC ng tamang oras, kakalma na tayo. Binaso pang nilagyan ng kalang. Gel idol. Gedol.
wala rin. Kasya na. Kaliwa tayo, pupunta tayo ng PIP. Nandito na tayo sa PIP, going to 30. Mas malapit kasi dito eh. Medyo amoy kitchen lang dito. Kasi nandito sa 30 yung exhaust ng Shangri-La, oh. Kaya pagdadaan kayo dito, amoy singaw ng kusina. Amoy itlog na di mo malaman, ah. Meron pa akong 30 minutes para maglakad. Sobra na yan. 5 minutes walk lang naman ako mula dun sa may parking papunta ng office. Yan, one way yan, yung Rizal Drive. So diretso tayo. Tapos kaliwa tayo dito sa Papiburgos. Forbes Park. Yes sir. Dami nagti-TikTok dito, mga kabataan. Laki ng scooter ni sir, oh, yan masarap ibiyahin ng North Loop. Ilang cc kaya yan? Bang! Dito tayo sa Apertivo. Kaliwa tayo, kaliwa. Ayun, sa kinaliwaan ng motor. Mainit lang dito.
yung pila. Grabe putik ng motor. Mahaba pila sa palabas. Aray ko po. Oh, nandito yung dulo. Napakahaba ng pila. Wala tayong cash. Okay, pambili ng ulam. Sound trip natin. What's up mga pauwi na pala tayo. Haba ng pila sa parking ngayon, grabe. Hehe. Alas 9 na tayo nakalabas oh. Pero okay lang, ganda naman ng panahon no. Makulimlim lang siya mga sir. Makulimlim lang yung panahon. Nice one. Baka mag C5 na lang tayo. Nice, nag green agad. Dito kasi oh, tambak oh, mga galing EDSA kasi yan. Go, go, push. Push, push. Push, push, idol. Mga kamukha, dito nga pala tayo ngayon dadaan sa C5. Dahil makulimlim naman, malamig yung panahon.
handa akong makipagsiksikan ngayon dito. May sino-shortcutan kasi ako doon. Ang problema naman, nakakasura pag nagpa-stop, napakatagal. Mano-mano kasi doon eh. Kaya ngayon dito tayo, mag C5 tayo. Minsan dito naman sa C5 ang kagandahan, meron din namang stoplight, pero dito tuloy-tuloy naman ang biyahe. Kaya nakakalusot-lusot naman ng motor kahit papaano. Wag lang yung talagang sobra sa traffic, talagang walang galaw. Nangyari na sa C5 dati yun. Yung kahit motor dala ko eh, hindi ako makaabante. Punong-puno. Or tawag doon, baradong barado. Ayan, kita ko naman, moving naman. Ang mas malala yung EDSA ngayon. Grabe doon. Hindi ako dadaan doon. Ayan o, moving naman mga mukha. Let's go. Dapat pala hinto ako kasi ayusin ko yung ano. Okay, let's go. Eto, dito tayo sa Kalayaan, U-turn, upper. Dati nag-Uber driver ako. Ligaw na ligaw ako dito, pabalik-balik ako, ikot-ikot lang. Kasi yung taas na yan, U-turn pala. Shout out sa mga naka-experience na gano'n, yung mga naligaw-ligaw dito na paikot-ikot din. Nakaka-relate. Kasi dati paikot-ikot talaga ako dyan. One time nga napagalitan pa ako ng pasahero ko kasi ba't ako pumasok dyan eh. Shout out sa mga nakaka-relate. Sir, ticket yan ah. Anong violation yan, sir? Hindi, nagsusulat lang pala sa notebook si sir. Alright ah. Kala ko nagsusulat sa notebook, kala ko nagtiticket. Iba na pala ako pagtiticket ngayon, by notebook na. Let's go oh. Makulimlim, ganito gusto ko pag uuwi ako. Napakaangas, malamig-lamig. Lahat ng dumadaan dito sa C5, mag-iingat tayo palagi dito dahil napakadambuhala ng mga truck dito. Ayan, bali yung mga dump truck, baby lang yan. Nasa gabi talaga yung mga monster, yung mga Megatron. Putik yan. Ang lalaki. Alam mo yung mga 10-wheeler na pero extended pa yung ano, extended pa. Tsaka trailer, madami sa gabi. Let's go. Ate oh. Hop hop. Idol, pasukin mo. Gitnaan mo, idol. Ayaw mo, ako na lang. Go, push. Malawak yan yung gitna. Yee. Ito kasing MD, hindi man lang ibigay yung gitna para sa motor. Naka-aircon naman sila. Naka-aircon naman. May kausap pala. Eto na, mabilis lang pag ano dito sa C5. Minsan talaga yung may araw talaga na umiiwas ako dito. Parang hindi ko naman alam na traffic dito, pero parang nararamdaman ko lang, pinipredict ko lang, ay traffic sa C5. Dito ako dadaan sa Kapitolyo. Ganon din pagka dadaan naman ako dito, pagpakiramdam kong walang traffic dito, parang ganon.
Let's go. Birahin na yan. Napaka-smooth pa rin manakbo ni Barok, no? Putik yan. Oh, bibigyan kanya agad ng 80. Let's go. Pag mga short distance tatakbo ko nito, pwede na sa akin to. Kasi pag yung babaran, doon talaga pako talaga sa 90 plus. Pako talaga siya. Hindi na siya angat. Isang beses lang yata nag 100 takbo nito. Palusong pa. Palusong pa. Pero siyempre, di ba, naunawaan na natin yon dahil si Pacho is hindi naman naka-design for speeding. Tapos siyempre, si Pacho yung design niya pang city driving. Tsaka siyempre, si Pacho is anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Hindi ko, sa dulo na ng dila ko eh. Basta ngayon pagka naalala ko, balikan na lang natin. Ayan o, may NCAP dito. Pero pag ganitong kagipitan traffic na, wala na silang paki sa NCAP o. Pati ako, tignan mga padaan na rin dito na nahahawa na tayo, nahahawa lang tayo. Hindi natin gusto to, pero nahahawa tayo. Lahat kasi ng motor dyan ngayon dumadaan o. Tama ako, iwas ako. Sayang din yan pagka napikitan tayo dyan, di ba? Pang gasolina din yan mga kamuka. Pero minsan talaga nangyayari talaga yun. Pag sobrang lala ng traffic, bahala na, tikita na daw kung tikitan. Lahat ng motor nandyan sa gilid, sa bike lane. Eh yun lang yung butas eh. Eh iba kasi dyan, malilate na sa trabaho. Maraming may hinahabol na oras, may appointment. So well, di natin sila masisisi. May mga pambayad naman yung mga yan eh. Let's go mga kamuka. Woohoo! Pag solo lang ako sakay nito ni Barok, napaka-smoothan lang ng takbuhan namin. Siyempre pag dumalawa na kami ni Ruro, mabigat na kami. Medyo dun na yung saktuhan lang. Pero pag ako lang, okay na ako dito. Okay na ako kay Barok. Hop, Pops. Okay lang. Ang lalaki ng gulong nito. Pagka napisa tayo dyan. Doon nga tayo sa sagad. Let's go, yan. Layuan natin tong truck. May Radiance. Shoutout sa mga nakaka-relate Dota. Radiance, ayun yung parang parang sa Dota pag lumalapit ka dun sa isang bagay is nagkaka-damage ka. So yung truck parang may Radiance kasi yung mga buha-buhangin niya nagtatalsikan. Ayun yung Radiance niya, yung parang aura. Di ba pag lumapit ka sa truck, mapupuwing-puwing ka, nagtatalsikan yung mga bato-bato. Kaya tawag ko sa malalaking truck, naka-Radiance. O di ba, napaka-smooth. Nandito na tayo sa Bridgetown agad-agad. 9:17. Grabe, tagal ko nakalabas sa parking. Almost 9 na. Eh 8:20 pa lang nandun ako sa parking eh. Grabe 30 minutes mahigit akong pumila doon. Parang maghahanap na naman ako ng ibang park kaso palayo ako ng palayo eh. Sabagay, agahan ko na lang pumasok sa gabi. So ayan, mukhang umulan nga dito banda sa may Marikina. Basa-basa yung daan. Pero maganda na rin yan, para lang malamig-lamig-lamig yung panahon. Let's go. Dito nga pala sa may Wilcon, no? Lagi ba kayong dumadaan dito? Amoy sabon lagi dito. Factory ba ng sabon to? Laging amoy sabon. Shoutout sa mga dumadaan ng C5. Pagdating ng Wilcon is para kang naglalaba. Para kang naglalaba kasi yung amoy. Amoy powder ang putek. Amoy powder detergent.
Ayan na, ginawang daan dito, ginawang concrete. Eto di lulubog-lubog to, pero magkakanda barag-barag naman to. Sana tinibayan nila, nilagyan nila ng maraming bakal. O di kaya ginawa na lang nilang bakal yung daan. Ang dulas nun. Wala talagang perfect sa bibigat ng dumadaan dito. Nagkakanda barag-barag talaga. Ito, tignan mo naman dito, walang guhit ng bike lane. Walang guhit ng bike lane, no? Siyempre, balik na tayo. Ano lang tayo, chupuy-chupuy lang tayo dyan. Hindi tayo bababad dyan kasi baka matikitan tayo. Magkano ba? Comment down below, sino yung natikitan na ng ano, ng NCAP, no apprehension, no contact. Shoutout sa inyo sa mga natikita na dyan ng NCAP. Share nyo naman magkano ang binayaran nyo. Baka para merong idea yung mga viewers natin magkano babayaran natin dyan. May dumaan eh. Hindi tayo bababad dyan, lulusot lang tayo konti, tapos babalik na tayo. Yan. Ayan sila, may violation na yan. Kung pipitikan yan, pati ako. Well, bayaran na lang natin kung meron. Nagkamali tayo eh, di ba? Aray ko po, panggasolina din yun. Parang nagbabawas yata ng tao ang LTO at saka mga MMDA, kasi ginagawa na nilang parang wireless ang panghuli. Uhoy, angas ni sir. Naka-rimset oh. Hirap sa biyahe niyan. Kakabig yung jeep. May magbababa. Nakakatakot yung jeep, no? Yung gano'n, yung biglang may pumara, tas si driver biglang kapit sa manibela, biglang kabig agad, no? Talaga naman parang parang lulukso yung daga mo sa dibdib bigla. Lalo na kung matuling ka, padating ka, kawawa. Wag naman gano'n, aray ko po. Lalaki ng truck, oh. Nagbabayulit na yung gulong, sobrang bigat. Let's go. Lower do. Aray ko bes. Ang lalim nun. Sana madali na rin to. Itong paglagpas ng stoplight. Ba't nilaktawan to? Ginawa doon, sabay ginawa dyan sa unahan. Nilaktawan pa. Nalaktawan. Siguro kasi magiging grabe traffic kasi kanto ng Eastwood eh. Masasagasaan yung intersection ng Eastwood. Grabe yung traffic na idudulot nga naman nun. Kaya ihuhuli na siguro nila yan. Oop. Let's go. Push. Hihi, push. Let's go. Gilid nga tayo. Dito lang talaga may butas eh. Kaso bike lane to eh. Wala nga lang linya. Bike lane na walang linya. Ahoy. Naka 1G si sir oh. 1 garage. Shout out Deki. Let's go. Ang daming pulis oh. Ayan oh, daming truck oh. Naka-truck lane naman sila. Papasok ng Quezon City yan. Paramihan dyan patagos ng Commonwealth yan. Let's go. May mga
nagtatanong nga pala, sagutin muna natin. Suspension, stock lang mga kuis. Naka-stock lang ako ngayon. Walang budget eh. Wala pong pambili ng ng mga branded na suspension. Stock lang po. Pero open naman po ako kung may magbibigay. Hindi, joke lang. Pero stock lang tayo. Sanay lang tayo sa tagtagang kasi nag-enduro ako eh. Kumbaga yung braso ko sanay ng parang binubugbog, parang sinusuntok yung katawan. Huwag nyo na po akong tularan. Baka magtataka bakit parang wala lang yung mga off-road sa akin. Ayun, dumadive nga po ako sa mga batuhan dati. Nalalaglag po ako sa bangin. Sumisiksik po yung motor ko sa kawayanan. Hindi, yung mga trail days po kasi namin yon. Talagang wild po talaga yung mga motor. May motor po nalalaglag sa bangin. Meron po sumisiksik sa kawayanan tapos di na namin mahugot. Tapos sobra pong off-road talaga ng daan. Kaya parang pag napadaan po ako sa off-road is parang wala lang po sa akin yan. Kasi ayun nga, nag-i-enduro po ako. Ayun nga lang po, si Barok ang gamit ko. Medyo hindi akma. Pero wala naman pong problema sa mga gulong yan, tsaka sa mga suspension. Basta wag lang matatagasan. Wag lang tatagas yung shock ko, or else magpapalit tayo ng suspension. Mapapabili tayo ng another stock suspension. Actually may stock pa ako doon. Nandun pa yung stock ko, nakaabang yun. Pag naputukan ako ng suspension tapos walang magre-repair, ibabalik ko sa stock. Importante kasi yung suspension. Pag nasira kasi sa mga mukha, magiging magalaw yung manibela mo, magiging bouncy yung motor mo. Pag bumabanking ka is nababawasan yung stable. Dapat stable lang yung buong motor. So ngayon pag sira ang mga suspension, sobrang bounce kasi wala nang rebound. Ang nangyayari na po, pag bumounce po, pumupitik na po, yung spring na po ang nagpipitik pabalik. Napakasakit po nun. Nangyari sa enduro ko po yon. Talagang halos tinapon ako sa bangin ng enduro ko. Talagang nung sumalto po sa malalim, ayun, sumalto din po ako. Nauna yung driver sa motor. Ayun, all goods naman suspension natin. Ina-inspect natin lagi yan. Medyo lang, medyo may moist na, pero palag-palag pa. Siyempre hindi rin naman ganun kamura ang suspension, kaya sulitin na natin yung talagang sabog na yung oil seal bago sinulit, no? Hindi, para sa akin isahan na lang, parang ganun. If ever masisira, siyempre wag naman po. Siyempre yung mga dinadaanan natin, nag-aano sila kasi bakit anong suspension mo, bakit ganun, napag off-road ka, mamukha wala sa suspension, nasa rider. Nasa rider talaga. Yung Cotto Mines, 2 oras binakbak namin ito. Ayun, sanay lang talaga mag off-road. Kumbaga mauurat ka, tagal ng biyahe doon. Siyempre takbo mo, hindi ka naman makapagtulin. 2 oras mo talaga siya titirahin. Tapos ayun pa, pag masakit ulo mo, mahirap kasi talagang parang tinatalaktak yung utak mo. Parang ang tawag sa ganun, parang nilagay yung utak mo sa grapon tapos shinake. Parang ginawang yung prutas na parang lipute. Ayun ko, shoutout sa mga nakakalam nung lipute. Lipute tawag sa amin nun yung parang lanzones na kulay violet, lalagyan ng asukal or asin, tapos lalagay sa grapon tapos isi-shake. Parang ganun po ang nangyayari sa ulo mo kapag 2 oras ka pong nag-off-road. Iba pati yung off-road doon, matatalas yung bato. Yung bato, mga bato.
Rocky road talaga. Rocky road, malala. Pero pag narating nyo naman yung mismong Cotto Mines, talaga naman sulit. Kami nga balikan lang nun, pero nag-enjoy ako eh. Hindi ko na lang pinansin yung off-road. Inisip ko na lang party talaga na kasama sa biyahe. Hindi ba tayo magagawa dun. Talagang ang pupunta at babalik lang dun is yung may tunay na puso sa kalikasan, or may tunay na alam mo yon, na pagtingin sa kalikasan. Kasi ikaw, kung hindi ka naman talaga mahilig mag camp or mag ano, baka sukuan mo talaga yung kalsada doon. Marami namang sumuko talaga doon. Pero napakaganda po ron. Kung pupunta po kayo doon, mas maganda agahan nyo para hindi madilim. Kasi feeling ko walang ano dun eh, walang poste dun eh. Talagang apakadilim siguro doon sa gabi. Ayun lang, ingat tayo palagi. Ito nga pala yung spot ko dito sa Pure Gold, mga. Pag nakastop, di ako dumediretso doon. Dito lang ako naghihintay. Init eh. Ito, ang laking shade nito. Siyempre, layo ng biyahe natin. Init na tayo. Pag go naman yan, lalapit na ako dun sa gitna. Dami ring motor dito, ano, mga grab riders natin. Yun, go na. Dito na nga pala tayo sa San Mateo, mga kamukha. Grabe. Dito uminit. Pero doon sa BGC makulimlim. Tara. Let's go. Up, sir. Sana wag kang kumaliwa. Papasok to L3. Ayan mga mukha, nandito na nga pala tayo sa San Mateo, Rizal. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa buhay ko. Parang pag nanood kayo, parang nakasama na rin kayo sa buhay ko. Tinawag kong buhay kasi daily life. Yung iba tawag nila daily life, ano pa ba? Basta may mga tawag sila sa parang daily vlog nila eh. Ako, bale, tinagalog na lang natin. Buhay vlog. Number 18 ata, number 18 na yata, number 19 na yata tayo, mga kamukha. Biruin mo, ilang video na rin, di ba? Mula nung ano, naisip ko yun. Hindi kasi ako makapag-ride nung time na yon. Tapos nag-iisip ako anong content gagawin ko. Eh, araw-araw, ganito yung biyahe ko. Nisip ko naman baka magsawa naman yung mga tao manood sa akin araw-araw sa buhay ko, na baka maumay sila. Kaya nag-joyride naman ako para naman at the same time kumita rin ako. Ginawa ko ring sideline si joyride. Ayun mga kamukha, good news nga pala, 30k followers na pala tayo sa Facebook. Maraming salamat. So ang sabi ko nga is magjo-joyride ako for free pag naka 30k followers ako. So abangan nyo yung content ko na gagawin. Sana madaanan ko kayo, lalo na yung mga hirap mag-commute, hirap na hirap sumakay. Sana madaanan ko kayo dyan at maisakay ko kayo ng libre. Kasi para sa inyo to. Maraming salamat. Mag-iingat tayo palagi. At dito ko na rin pala tatapusin ang video na to. Kung nagustuhan mo, nag-i-enjoy ka sa mga video ko, wag mo naman kakalimutan po na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye bye. Ingat palagi. Like and subscribe.